Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na alamin at irera ngayong araw na ito. Ito ay galing kay PH Malaya, mga idolo. At sabi nga dito, yung 2025 AFP Modernization Priority Projects ngayong 2025. So ano-ano nga ba yung mga possible? Hindi naman siguro possible. Kasi according to sa ating 2025 budget, sa ating AFP, ano-ano nga pa siguro ang ipa-priority o ano-ano yung mga possible. Yung nga possible. Yung priority yan, ano-ano yung mga yung ipa-priority natin na bibilhin ngayong 2025. Sana meron, di ba? At mabili lahat ngayong 2025 kasi syempre matagal pang i-deliver nga yan, di ba? Kaya kailangan mo nang mag-procure ngayon agad-agad. Basta ngayon 2025 mo na mapaabutin pa ng mga third quarter o fourth quarter, di ba? Kahit mga second quarter, di ba? Mapapure na yan kasi the more na pinapatagal natin, the more din na tatagal din ang pagdating ng mga yan. Diba? So ano nga ba yung mga priority projects ngayon sa ating AFP? Alamin na natin yung 2025, idolo. Welcome back to our channel. Today, we're diving into the big-ticket defense priorities for 2025 under the Philippine Armed Forces Re-Horizon 3 phase. These key projects will play a crucial role in boosting the Philippines' defense capabilities as tensions continue to rise in the Indo-Pacific region. Let's break down the priority acquisitions for the Philippine Navy, Air Force, and Army, and what other prospective projects might be in the pipeline. Okay. The Philippine Navy is prioritizing the acquisition of 2 frigates with a full combat systems package, including surface-to-air and anti-ship missile capabilities. These ships will join the ranks of the Jose Rizal-class frigates, further enhancing the Navy's ability to project power and defend territorial waters. These frigates are expected to be fitted with advanced sensors, weapon systems, and integrated combat management systems to provide a true multi-role capability. Why it's important? These frigates will bolster the Navy's capacity to counter regional threats. Ensuring a robust surface fleet is critical in defending the country's maritime domain, especially in the South China Sea. Next on the list is the acquisition of... Okay. So, isa yan sa mga dapat priority. Sa tingin ko okay naman talaga na i-priority yung mga frigates na yan. Kasi nga, medyo matagal pa darating kasi yung mga yan mga 2 to 3 o 2 to 4 years pa, mga ganun. Diba? So, dapat ngayon pa lang unahin na yung bilhin. Kasi the more na matagal pang gawin yan at the more pa na yun nga, ilang taon pa bago natin makakuha yung mga yan, bago pa dumating sa Pilipinas yan at madagdag sa ating naval fleet. Diba? Kaya dapat unahin muna talaga yan. At sana kompleto nga yung mga armaments din yan. Diba? So sabi, magiging Jose Rizal class daw yan. So okay naman din talaga yan na madagdag tayo sa mga navy ship natin. Kasi yan muna yung unang hinaharap natin diba? Lalo na sa kakaragatan. Diba? So, yan yung mga, sabi natin, second line defense natin. Kasi yung first line natin yung Philippine Coast Guard. Diba? Sunod na yung Navy. Sunod, Marines siguro. Ayan. Yung Air Force, mga ganyan. So, kailangan talaga natin din madepensahan yung yung ating karagatan. Kaya, okay na ko na yan talaga yung funding. Isa sa mga ipa-priority natin this 2025. 12 additional FA-50PH light combat aircraft. These jets have already proven themselves as a reliable worthy in the South China Sea. Next on the list is the acquisition of 12 additional FA-50PH light combat aircraft. Additional 12 na FA-50.
Pero sana yung Block 20 na. Parang yung advanced na. Kasi yung ating ginagamit ngayon na F-50, light attacker aircraft lang yan. Yung Block 20, mas advanced na yung ano niya, lahat ng capability ng ginagamit natin ngayon na F-50, mas advanced na yun, yung Block 20. Pero sana yan nga yung sana yan yung tingnan o yan yung i-priority. Sabihin natin, yan yung bilhin, yung Block 20 na FA-50. Wag lang yung light attack na yan, na aircraft na yan. Siguro konti lang naman siguro difference ng presyo ng mga yan. Kaya doon ka na sana sa yung mas advanced na FA-50. Sana. Pero kung FA-50 na yung basic type na light aircraft natin, light attack aircraft natin, kung yun lang yung kasya sa budget, doon na talaga tayo, di ba? Wala tayong mga gagawin talaga. Kasi tayo, budget constraint tayo. So, kung ano na makakasya sa budget, doon na talaga tayo. These jets have already proven themselves as a reliable workhorse for the Philippine Air Force, providing air support in counterinsurgency operations and participating in international training exercises. The FA-50s also serve as a stepping stone for the Air Force's eventual transition to multi-role fighter aircraft, making this expansion a significant step forward. Key benefits: enhances air defense and ground support operations, provides interim capability while the Air Force continues its pursuit of more advanced fighter jets under its multi-role fighter acquisition project. For the Philippine Army, the focus is on acquiring 12 additional 155mm self-propelled howitzers, which will significantly improve the Army's artillery firepower. Yung ating Atmos 2000. So, meron na tayo ata 12 nito, di ba? O 10 or 12. Di ba? So, another 12. So, okay din naman na priority to. Mga howitzer. Kasi long range din naman yan eh. So, kasi actually, dami natin kinakailangan talaga ng mga na kailangan i-priority ng mga military assets. Diba? Kung okay na okay lang yung budget natin, so ang dami na natin sigurong pwedeng i-priority, di ba? Talaga yun ang hindi ko maintindihan bakit hindi in-approve yung proposed budget at sobrang baba ng binigay na budget sa ating modernization, di ba? Kasi nagkukumahog na tayo ngayon eh. Kung ano yung dapat nating bilhin eh. Di ba? Para magkaroon na tayo pang depensa, di ba? Pang depensa na naman talaga ang gagamitin natin. Mas okay. Hindi naman tayo mag-opensa. Hindi naman talaga tayo mangunguna. Di ba? Hindi natin gagawin yan na manguna. At kung tayo nauna, yari na. Di ba? Kaya puro pang depensa lang talaga muna inuuna natin. Makakatirat o makaka-opensa tayo. Mas maganda. Di ba? Pero depensa muna bago opensa. These systems are crucial for long-range fire support, providing both offensive and defensive capabilities in various operational scenarios. The Atmos 2000, and these new units are expected to complement the existing inventory and strengthen Humihina ang internet natin mga idolo. the Army's capabilities in combined arms operations, provides effective counter-battery fire against adversaries. While the focus is clear on these three priorities, several other high-value projects are being considered for funding in 2025. Let's take a quick look at these potential game changers. First, anti-submarine warfare ASWE helicopters for the Philippine Navy. These helicopters would enhance the Kailangan natin yung Gusta Westland na yan. AW129 ba yan, if I'm not mistaken. Pwede natin yung kunin din yung Seahawk. Parang counterpart ng ating Black Hawk. Kasi dadami na yung ating mga barko eh. Na yung may helipad, di ba?
So, dapat meron ganyan bawat isa yung ating mga Navy ship. Lalo na yung paparating natin Malvar class, di ba? So, pati yung mga LPD natin na galing sa Indonesia. So, kailangan dapat talaga mayroong mga tigi-tigisa o pati sa LPD natin, dalawa-dalawa yun. So, 4 ang kailangan natin doon kasi 2 LPD natin. Pati yung Malvar class natin, so another 2. So, 6 na. Tapos yung in the future natin, yung mga OPV natin, offshore patrol vessel natin, meron din yun. So, 6. So, 12. So, kunin na muna yung mga paparating sa Malvar class, pati sa LPD. Yun muna yung lagyan. Kasi yung sa OPV, matagal pa yun. Mga around 2028 pa tayo darating. If I'm not mistaken. Yung 6 na yun. Diba? So, kung yung mga paparating, dapat meron din tayong katumbas na ganyan. Gustav Westland na anti-submarine na helicopter. The Navy's ability to detect and neutralize underwater threats, especially in the contested South China Sea. And second, land-based anti-ship missile batteries for the Philippine Army. The BrahMos missile system, already being pursued, is a strong candidate for this project. These systems Yan, kailangan din talaga natin yan yung BrahMos. Hindi ko lang alam kung ilan yung batteries natin. 3 lang ba yung batteries natin ng ganyan. Ganyan cruise missile. Di ba? Parang cruise missile siya, di ba? So, isa yung dapat din sa possible din priority natin kasi pang long range talaga yan tsaka yung capability talaga niyan talagang masasabi mong katatakutan ka kahit pa paano sabihin mo nga may pang-opensa ka, di ba? Kaya kailangan din talaga din natin yan yung BrahMos. Sabi ko nga dami natin kailangan pumapalakpak ko. Sobra talaga dami natin kailangan. Kaya wag naman sana sa 2026 kung ano yung proposed budget wag na tapesan. Kasi agresibo rin tayo di ba? Agresibo rin tayong ipagtanggol yung ating bansa. Di ba? Parang gusto na nga natin kirain. Magkagera tayo sa China, di ba? Sa nangyayari. Sa action din ng ating gobyerno ngayon. Parang ano tayo gusto rin natin mag-gera ako, ayoko. Di ba? Kasi kawawa tayo dyan Hindi tayo takot pero iniisip natin yung bansa natin Di ba? Kung kaya naman natin, why not Pero hindi Hindi natin kaya Kahit nasabihin mo may mga kagamitan ka na wala. Kulang na kulang pa rin talaga yan. Di ba? Kaya hanggat maaari wag sana nating ianot pa. Wag sana tayong magdagdag pa sa tensyon. Di ba? Magano lang tayo, maging kalmado at idaan dito sa diplomasya. Di ba? Huwag tayo maging agresibo. Dahil mga proyekto nating modernization baka hindi na mangyari yan. Di ba? will allow the Army to hold enemy ships at risk even before they enter Philippine waters. While these additional projects are critical, their implementation hinges on available funding. With defense spending already stretched thin, the government will need to balance its priorities and explore options such as Yun nga kasi, talagang kailangan talaga natin mamili. Kailangan mamili ng ating Department of National Defense kung ano ba talaga ang uunahin. Ang daming line up Pero nga, dahil nga sa budget constraint, pa-priority mo talaga kung ano ang dapat i-priority. Sila, ibang nasa isip ko i-priority. Siyempre, sila naman masusunod. Dahil sila nang nandyan sa government at sila nandyan sa DND at sila nandyan sa ating military. Sa tingin nila kung ano yung dapat nating unahin, sila naman masusunod. Sila naman nakakalam yan. Pero, siyempre, kahit paano, mayroon naman din tayong idea. Kahit malit na idea sa nangyayari. Diba? Nakikita rin natin kung ano ba talagang priority at ang kinakailangan ng ating military.
sa tingin lang natin. Pero yun nga, kaya sabi ko, bakit wala naman ang tingin natin? Bakit wala din yung mga sinisay natin? Kasi success lang nga ang magdidesisyon yan. Foreign military financing, grants, and strategic partnerships to bring these projects to life. And there you have it, an overview of the Philippines' big-ticket defense priorities for 2025 under the Re-Horizon 3 phase. From frigates to fighter jets and artillery systems, these acquisitions are shaping the future of the armed forces of the Philippines. What do you think of these priorities? Which of the prospective projects should be funded next? Let us know your thoughts in the comments below. Don't forget to like, Yun, so tatlo ang nabanggit na priority ngayong 2025 at yung possible priority pa for funding. Diba? Sobrang talagang dami na kailangan natin. Siguro kung hindi lang siguro talaga natapisan yung ating yung proposed budget ng ating DND, budget na napirma na, wala na tayong magagawa. Kung anong binigay na budget lang sa ating military, yun na yun. Diba? Wala talaga tayong magagawa doon. Kaya magagawa na ng ating Department of National Defense, ipiliin at suriin kung ano ba talaga ang kailangan i-priority ngayong 2025. At sana nga, lahat yan is ma-procure natin ngayong 2025. Kaya yung sabi ko, matagal dumating yung mga yan. Diba? Hihintayin pa tayo ng mga taon. So, kailangan masimulan na. Dahil kasi nga, gaya ng sabi ko, wala pa akong nakikita sa administrasyon ngayon na nabili na. May mga donation, di ba? Yung US, yung USB nila. Di ba? 1 month surface surveillance nila. Vessel. Di ba? So, yun pa lang nakikita ko. Wala pa akong yung mga dumarating pa lang, mga dati pang in-order yun. Pangulong Digong. Ngayon, wala pa akong nakikita talaga. So, ito pa lang. Sana matuloy yung mga yan ngayong taon na to. Yung mga kung ano man possible na i-procure ng ating Department of National Defense, mabili talaga nila. Diba? Yun lang naman hiling natin na huwag maging stagnant yung pagpili natin at maging tuloy-tuloy pa rin ang ating modernization program para sa ating military. Diba? At every year madagdagan yung mga asset ng ating military. Yun lang ang ating need. Diba? So, maraming salamat kay PH Malaya at lalagay ko pa sa description down below ang full video po niya at ng kanyang YouTube channel, mga idolo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe po dito sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin po akong kalimutan na i-follow po sa aking Facebook page at in the future po sa TikTok, mga idolo. So, dito na po tayo nagtatapos. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.